Sagot si Presidente Aquino, sabi niya ako ang nag-utos sa kanya. Tinukoy ni dating Senator Juan Ponce Enrile si dating Senator Antonio Trillanes bilang negosyador sa China sa naging problema sa 2012 Scarborough Shoal standoff. Ayon kay Enrile, noong siya ay Senate President, naimbitahan siya ni Pangulong Benigno Aquino III sa Malacanang kasama sina Trillanes at Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario ukol sa naturang issue. Nung dumating ako doon, akong unang dumating. Pangalawa, dumating si Senator Trillanes. Pareho kaming senador noon. Meron siyang ibinubulong sa akin na treason. Di ko naintindihan yung gusto niyang sabihin. Pagkatapos nung dumating na si Albert Del Rosario, kalihim ng Department of Foreign Affairs, at kasama niyang presidente, umupo sila. Bini-briefing kami ni Del Rosario tungkol doon sa nangyari sa Scarborough Shoal. Ayon kay Enrile, sinabi sa kanya ni Trillanes na nagsilbi siyang negosyador sa China. Sinabi ni Trillanes na nagpunta siya sa China at kinausap niya yung mga namumuno sa China tungkol doon sa bagay na sa problema na yon. Ako naman, bilang presidente ng Senado noon, tinanong ko sa kanya, anong karapatan mo na nagpunta sa China? Yung ba, kusang loob mo lamang ang nagpunta ron? Sabi niya, hindi. Nagpunta ako doon, may authority ako. Sinong nag-utos sa'yo na pumunta ron? Pagkatapos sumagot si Presidente Aquino, sabi niya, ako ang nag-utos sa kanya. Dito na niya pinag-iingat si Pangulong Aquino ukol sa backdoor negotiation sa China at natuklasan niya mismo kay Del Rosario ang pag-bypass ni Trillanes sa ambassador ng Pilipinas noon sa China. Pagkatapos noon, si Secretary Del Rosario, binigyan ako ng sulat ni Ambassador Brady natin sa China na nagrereklamo na itong si Trillanes ay binabypass siya. Yung pala, si Trillanes pasok at labas sa China na tila hindi na dumadaan sa immigration dahil inuutosan yata siya ni Presidente Aquino. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, malaking question kung ano ang mga naganap sa negosasyon ukol sa West Philippine Sea Territorial Dispute, kung saan sa kabila ng negosasyon ay nawala pa rin sa kontrol ng Pilipinas ang Scarborough Shoal dahil sa pag-atras ng mga barko ng Pilipinas. Ang akin lang, sir, it is really a wonder to me why, of course it's only President Aquino who can answer it, why he chose a military man to do the back channeling. And the problem is it was so secretive, almost a sub rosa type of negotiation that was kept secret. Gaya ni Pangulong Duterte, question rin kay Enrile kung sino ang humingi ng tulong sa Estados Unidos upang mamagitan sa standoff sa Scarborough Shoal, kung saan hindi naman umatras ang China at nakuha ang kontrol